Hello, hello, hello mga Tarot Loves! Welcome sa Ren Soul Tarot Channel, ang inyong buwanang gabay mula sa baraha. Kung gusto mong malaman ang enerhiya ng darating na mga araw, mapa love, career at health man yan. Tara, silipin natin yan dito sa inyong paboritong tarot tambayan. Kamusta na nga minamahal kong Capricorn? Welcome sa ating monthly money tarot reading, kung saan malalaman mo kung ano ang gabay ng universe pagdating sa career at kaperahan mo ngayong buwan. Handa ka na ba? Tara, samahan niyo kong tingnan kung ano ang sinasabi ng mga baraha para sa iyo, Capricorn. Para sa inyong kalinawan, mga mahal na viewers, ang mga barahang gagamitin upang iyong pagpilian ay maingat na isinagawa at napili sa totoong buhay. Kaya naman nasa inyong kamay na lamang ang magiging sagot sa inyong lingguhang gabay sa pamamagitan ng pagpili ng isang set ng baraha. Bago ka pumili ng baraha, huminga ka muna ng malalim. I-relax ang iyong isipan at damdamin. I-focus ang atensyon mo sa tanong, intensyon o bagay na gusto mong malinawan. Tandaan, hindi panghuhula ang tarot. Isa itong paraan ng universe upang mas makilala mo ang iyong sarili at ang daang tinatahak mo. Pero bago iyan, maglaan muna tayo ng maiksing dasal bago ka pumili ng iyong baraha. Universe, gabayan mo kami sa pagpili ng baraha ngayon. Ipaabot mo sana ang tamang mensahe, ang kailangan naming marinig sa oras na ito. Buksan ang aming mga puso at isip para sa liwanag, clarity at good vibes. Salamat sa guidance at positive energy. Amen. At para sa iyong reading, sa harap mo ay may tatlong set ng card. Set 1, Set 2, at Set 3. Piliin mo ang barahang pinakamalakas pumukaw ng iyong atensyon at gamit ang iyong intuition. Ang tamang mensahe ay palaging makakarating sa tamang oras. Magbibigay lamang ako ng 10 segundo upang makapili ka ng iyong ninanais na baraha. Mula sa puntong ito ay marahil nakapili ka na ng iyong ninanais na card. Tara, simulan na natin ang iyong reading. Para sa mga pumili ng set number 1, narito ang mga card na iyong napili. The Ace of Cups. The Seven of Cups. The Sun. The Two of Pentacles. Capricorn, sa harap mo ngayon ay 4 na makapangyarihang card. Ace of Cups, Seven of Cups, The Sun, at Two of Pentacles. Hindi ito basta-bastang kombinasyon ha. Ito'y isang paalala ng universe sa'yo na ang yaman ay hindi lang laging nakikita sa pisikal na anyo. Minsan, nasa puso at diskarte din ito. Magsimula tayo, Capricorn, sa damdamin ng Ace of Cups, isang sagradong tasa na umaapaw. Sa tarot, ito ay simbolo ng bagong simula, oportunidad, at emosyonal na kasiyahan. Pero dahil money reading ito, pagdating sa pera, ito ay nagsasaad ng isang bagong proyekto o pagkakakitaan na hindi lang magbibigay ng kita, kundi magbibigay rin ng tuwa't kagalakan sa iyong puso. Capricorn, alalahanin mo ha, kapag ang oportunidad ay nagbibigay saya, mas tumatagal to, di ba? Capricorn, sa harap mo ngayon ay 4 na makapangyarihang card. Ace of Cups, Seven of Cups, The Sun, at Two of Pentacles. Hindi ito basta-bastang kombinasyon ha. Ito'y isang paalala ng universe sa'yo na ang yaman ay hindi lang laging nakikita sa pisikal na anyo. Minsan, nasa puso at diskarte din ito. Magsimula tayo, Capricorn, sa damdamin ng Ace of Cups, isang sagradong tasa na umaapaw. Sa tarot, ito ay simbolo ng bagong simula, oportunidad, at emosyonal na kasiyahan. Pero dahil money reading ito,
Pagdating sa pera, ito ay nagsasaad ng isang bagong proyekto o pagkakakitaan na hindi lang magbibigay ng kita, kundi magbibigay rin ng tuwa't kagalakan sa iyong puso. Capricorn, alalahanin mo ha, kapag ang oportunidad ay nagbibigay saya, mas tumatagal to, di ba? At Capricorn, dito papasok ang liwanag ng The Sun, ang pinakamasayang baraha sa tarot. Sa card na ito, Capricorn, makikita mo ang isang batang nakasakay sa puting kabayo, habang ang araw ay sumisikat ng buong buo. Sa usaping pera, ito'y tagumpay, kasaganahan at malinaw na direksyon. Isang proyekto o desisyon ang magdadala sa iyo sa panibagong liwanag. Ang bata sa baraha ay simbolo ng kalinisan ng intensyon. Kapag ginagawa mo ang isang bagay, hindi lang dahil sa pera kundi dahil pinaniniwalaan mo ito, doon mo makakamit ang tunay na tagumpay. Pero paalala rin ng mga card ang Two of Pentacles ha. Sa card na ito, may lalaki nagja-juggle ng dalawang pentacle na konektado sa isang infinity symbol. Sa likod niya, ang dagat ay magulo. May mga alon, barko, at alon na walang tigil. Capricorn, habang pinupursu mo ang mga bagong oportunidad na ito, kakailanganin mo ang balanse, lalo na sa oras, resources, at emosyon. Huwag mong hayaan na ang kaguluhan sa labas ay makakasira sa disiplina mo. Kayang-kaya mong i-juggle ang lahat, Capricorn. Ikaw pa ba? Basta't alam mo kung kailan magsasabi ng oo at kailan ka tatanggi. Kaya Capricorn, ang kabuuang mensahe ng mga card na ito sa iyo ngayon, may bagong daloy ng pera at inspirasyon na papasok. Maraming tempting choices ang darating, pero ang tunay na tagumpay ay nasa malinaw na layunin, integridad at balanseng pamumuhay. Sa araw, tubig, tasa at pentacle, pinapaalalahanan kang pakinggan, hindi lang ang mundo, kundi pati na rin ang sarili mong puso. Manalig ka, Capricorn. Ang kayamanan ay hindi lang nasa bulsa, nasa tamang desisyon, malinaw na intensyon at disiplina ng puso. At para sa mga pumili ng set number 2, ang mga card na iyong napili ay Four of Cups, the Three of Cups, the Four of Wands, the Nine of Swords, Sa kontekstong pinansyal, Capricorn, ang Four of Cups ay nagpapahiwatig ng emotional disconnection sa kasalukuyang estado ng iyong pera. Maaring may mga bagay kang inaasam o pinapantasya, mas malaking kita, mas magandang trabaho, mas matagumpay na negosyo. Ngunit sa sobrang pagtutok mo sa kung ano ang wala ka pa, hindi mo na napapansin ang mga oportunidad na nasa harapan mo na mismo. Ito ay isang babala at paalala sa iyo, Capricorn, na ang kamay mula sa ulap ay simbolo ng divine intervention. Maaring may dumating na offer, maliit na negosyo o simpleng payo mula sa isang kaibigan. Pero dahil sa emosyonal mong estado, baka hindi mo ito pinapansin. Abala ka sa mga dating pagkabigo mo, kaya nagiging kampante o feeling hopeless ka na ngayon. Ang tanong, Capricorn, nakikita mo ba talaga ang halaga ng meron ka ngayon? Sa pera, Capricorn, ang Four of Cups ay maari ding magpahiwatig ng stagnation o pagiging bored sa kasalukuyang pinagmumulan ng income. Sinasabi ng card na ito na, gising mahal na Capricorn. May iniaalok sa iyong bagong pagkakataon ang universo, pero nasa sayo kung tatanggapin mo ito. Ang tatlong basong nasa lupa ay simbolo ng past efforts. Maaring trabaho, negosyo, o investments na hindi nagtuloy-tuloy. Pero ang ika-4 na baso na siyang iniabot mula sa langit ay sumisigaw ng potensyal at may possibility. Kaya ang paalala ng card na ito sa iyo, Capricorn, huwag mong hayaang lamunin ka ng pagkabagot o kawalang interes. May dumarating na pagkakataon, pero kung sarado ang puso mo rito, baka mawala lang ito na parang bula. Buksan mo lang ang mata mo sa kasalukuyan.
Minsan kasi, ang sagot sa hinahanap mong pag-asenso ay nasa paligid mo na, tahimik lang, pero naghihintay ng iyong paggising. Ang pagsasama naman ng 4 at 3 of Cups para sa akin Capricorn ay may dalawang magkaibang mensahe. Isang positive at isang negative. Sige, unahin na natin ang negative Capricorn. Sa negative side, sa card pa lang, makikita na natin ang tatlong babae na nagbubunyi, nagdiriwang at nagtataas ng kanilang mga baso na parang nagsiselebrate. Nako, Capricorn, maaaring mahilig kang pumarty-party muna o maglibang para makalimutan ang hopelessness na nararamdaman mo mula kay 4 of Cups. On the positive side naman Capricorn, kapag lumabas ang 3 of Cups sa isang reading tungkol sa pera o kabuhayan, ito ay isang palatandaan ng collaboration o pakikipag-ugnayan. Hindi mo kailangang harapin ang mga hamon sa pananalapi ng mag-isa. May mga tao sa paligid mo, kaibigan, kapamilya o mga kasamahan sa trabaho na handang tumulong, makinig o baka nga magbahagi ng oportunidad. Pansinin din ang background ng baraha, may mga bunga at halaman sa paligid. Senyales ng kasaganaan at fertility ng mga ideya. Ibig sabihin, kung papansinin mo lang ang oportunidad na inaalok sa iyo ni 4 of Cups ngayon, lalo na kung ito ay may kinalaman sa pakikipagtulungan, may malaking tsansa na ito ay magbunga at mag-success Capricorn. Sumunod naman, ang card ng 4 of Wands. Tignan nating mabuti ang card na ito. May 4 na wands na nakatayo, at sa pagitan ng mga ito ay may nakasabit na mga bulaklak at garland, simbolo ng pagdiriwang. May makikita rin tayong dalawang tao na sumasayaw sa ilalim ng arko, malapit sa isang kastilyo, simbolo ng katatagan at tagumpay. Ang 4 of Wands ay barahan ng stabilidad, tagumpay at selebrasyon. At kung ito'y lumabas sa usaping pera, ito'y malakas na indikasyon na anumang pinaghirapan mo na yun ay nagsisimula ng magbunga. Maaring may darating na bonus, bayad sa isang proyekto, o simpleng pakiramdam ng ginhawa dahil napagtagumpayan mo ang isang hamon sa pinansyal na aspeto. Capricorn, ito rin ay nagpapahiwatig ng suporta mula sa iyong komunidad o pamilya. Maaring ang pera ay hindi lamang nagmumula sa trabaho, kundi sa pagtutulungan at group effort. Kung may business ka, maaring ito na ang panahon na magbubunga ang iyong investments. Kung empleyado ka naman, posibleng may parating na incentive o pagkilala sa iyong kontribusyon. Sanib puwersa talaga sila ni 3 of Cups, no? Pero paalala lang Capricorn ha, kung i-connect mo naman ito sa negative side ng reading, talagang puro kasayahan lang muna ang inuuna mo no. Parang wala ka pa talagang plano sa future mo. Ngayon Capricorn, ang pinakamalalim na card sa reading na ito, ang 9 of Swords. Isang tao na gising sa gitna ng gabi, hawak ang ulot tila pinahihirapan ang kanyang sariling isipan. Capricorn, ito ay barahan ng guilt, anxiety at overthinking. Hindi na ito tungkol sa kung gaano karaming pera ang meron ka, kundi kung anong mga pinansyal na desisyon ang nagpapabigat sa'yo tuwing gabi. May mga what-ifs ka ba na bumabagabag sa'yo? Mga pagkakamaling pinansyal na hindi mo pa mapatawad ang sarili mo? Guilt ba ito mula sa kasiyahan, ng tagumpay o guilt sa pagsasaya ng walang katuturan? Sa kabuuan Capricorn, ang mensahe ay malinaw. Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang sa dami ng pera, kundi sa kapayapaan ng isip, koneksyon sa sarili at intensyong pinanggagalingan ng bawat hakbang mo sa pananalapi. Hindi masamang magtagumpay, hindi rin masamang magsaya, pero siguraduhin mong alam mo kung bakit mo ito ginagawa. Kung hindi, baka puno ka nga ng cups, pero uhaw pa rin ang puso mo. Oops, teka muna, bago tayo magpatuloy. Narito na ang ating mga best commentor of the month. Shoutout nga pala sa inyo, Amalia De Vera, Jenison Art Reyes at Aida Gualda Quiver. Maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay at pag-comment. Kaya ikaw na nanonood ngayon, kung gusto mong ma-feature sa next video bilang best commentor, comment lang ng comment. Malay mo, ikaw na ang susunod na babatiin ko rito. At para sa huling set ng card, ang set number 3, narito ang iyong mga napili. The Page of Wands.
The Queen of Pentacles. The Five of Swords. The Nine of Cups. Una sa lahat, Capricorn, lumabas ang Page of Wands, ang card na puno ng sigasig, tapang at bagong ideya. Mayroon siyang wands na hawak, tila bang may bagong plano siyang pinag-iisipan. Capricorn, may isang financial opportunity o ideyang gusto mong simulan. Baka ito'y maliit pa sa ngayon, isang business concept, racket o bagong trabaho, pero punong-puno ito ng opportunity. Tandaan, Capricorn, si Page ay hindi pa eksperto, pero siya'y puno ng pag-asa at willingness to take risks. Pero hindi ka lang bastang nananarap, Capricorn, ha? Lumabas din ang Queen of Pentacles, ang reyna ng kasaganahan at praktikal na pag-iisip. Nasa kanya ang simbolo ng pagiging matiyaga, mapagkalinga at maalam sa paghawak ng yaman. Hawak niya ang pentacle, ipinapakita ang balanse niya sa pagiging mapagkalinga at mahusay sa negosyo o tahanan. Ikaw ito, Capricorn. Ikaw ang reyna o hari ng praktikalidad. Maaring may darating na dagdag na kita mula sa business o side hustle na pinapalaki mo na parang isang halaman. At tulad ng queen, napakagaling mong alagaan ang iyong mga pinaghirapan. Ngunit Capricorn, hindi mawawala ang pagsubok at dito papasok ang Five of Swords. Isa itong paalala na sa gitna ng tagumpay may mga kompromiso. Sa card na ito, may isang karakter na tila nanalo sa laban, pero ang mga tao sa paligid niya ay tinalikuran siya. Ito ay simbolo ng tagumpay na may halong pagdududa o guilt. Capricorn, tanungin mo muna ang sarili mo. Anong klase ng panalo ba ang gusto mo? May posibilidad na sa hangarin mong umasenso, maaaring may hindi ka sinasadyang nasasagasaan. Isa itong paalala na huwag kalimutang balansihin ang prinsipyo at tagumpay. At bilang panghuli, Capricorn, isang magandang senyales ito, ang Nine of Cups na tinatawag ding wish card. Nakaupo ang karakter dito, nakangiti, at may 9 na cups na nakapila sa likod niya. Simbolo ng emosyonal at material na kasiyahan. Ibig sabihin nito, Capricorn, kung tama ang diskarte mo, kung pinagsama mo ang pagkamalikhain ng Page of Wands, ang talino sa pera ng Queen of Pentacles, at ang aral mula sa Five of Swords, ang iyong mga pangarap tungkol sa pananalapi ay kayang matupad. May fulfillment na naghihintay, pero dapat mong piliin ang daan na hindi ka mawawala sa sarili mong prinsipyo. Capricorn, nasa iyo na ang lahat. Ang tapang upang sumubok, ang talino sa paghawak ng pera, ang lakas para harapin ang labanan, at ang posibilidad na makamit ang ninanais na kaligayahan. Tandaan mo lang, Capricorn, hindi lahat ng tagumpay ay nasusukat sa kung gaano karami ang hawak mo, kundi sa kung gaano ka kapayapa habang hawak ang mga ito. Pagpalain ka nawa ng universe at ng iyong sariling tiyaga, Capricorn. At ayan na Capricorn, ang iyong tarot money reading para sa mga araw na ito. Sana'y nakatulong ito upang bigyan ka ng gabay at inspirasyon sa mga darating na araw. Tandaan, ikaw pa rin ang may hawak ng iyong kapalaran. Gamitin mo ang mga mensaheng ito bilang ilaw sa iyong landas. Kung naka-resonate sa iyo ang reading na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod pang readings. Muli, ito ang Ren's Soul Tarot Channel. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo muli sa susunod na readings. Ingat ka palagi, Capricorn!